Sorry na. Ayaw pa. Oh, sorry uli. Okay na nga. Ano ba? Hindi naman natin dapat patagalin. Tanda na tayo, di ba? Tama lang. Tanda na ba tayo? Tama lang. Love naman kita, alam mo yun. Alam mo naman tayo, pasensya mo na ako talagang, yung araw niyon meron ako eh. Hindi, may sipon ako. Masama talaga pakiramdam. Okay na yun. Yay! Ayos. I love you. Yeah, I love you too. Sorry. Hindi, matagal lang pinagsamahan namin ito eh. Oo nga. Diba? Ayan. Alam niyo mga ka-homemates, ang tunay na pasasalamat ay naipapakita rin sa ating pag-unawa sa isa't isa. Kapag marunong tayong umintindi mga kaibigan, marunong din tayong magpasalamat. Dahil nakikita natin ang kabutihan sa kabila ng pagkakaiba, tahanan ng pag-unawa. Ayan mga ka-homemates, nakita niyo ang aming maliit na or short skit namin ni Efren na napaka-importante sa tahanan ang Talaga. mabilis na makapagpatawad. Oh, hindi na dapat pinapatagal yan, di ba? Ito Efren. Kasi ano yun nakakaluwag din ng sa damdamin. Oo. Ika nga let bygones be bygones. Yun yun. Yes, lalo na pag matanda na. Yun. Una naman sa'yo, tama lang. Kung diinan. Oh, ayan. Naku, alam mo mga homemates, napakaganda na naman ang topic namin Iba ito. ngayong umaga. Iba ito. Kaya, eto na, ipakilala na natin ang ating mga guests. Siyempre, do the honors, Tito Efren. Yes. Okay, mga kaibigan, I would say he's a peacekeeping committee of Barangay Commonwealth and distributor ng GM Waters Philippines. Please welcome Mr. Amando Plaza Jr. Ayan po siya. Kasama niya ang kanyang butihing partner. She's the Associate Professor at the College of Education, New Era University, where she teaches English, Special Education, General Education, and Professional Education courses. She also serves as a module writer and editor and advises the Generalist Student Organization, a licensed professional teacher and real estate broker. Wow! She holds a Master of Education in Special Education and completing her PhD in Education. Wow, ma. Beyond her profession, mga kaibigan, she is a devoted church worker, wife, and mother of 4 children. Please welcome Ma'am Hazel. Good morning, Ma'am Ma'am Hazel. Hazel Welcome Lucy, sa Ito ang Tahanan. Tsaka si Sir Welcome. June. Good morning po. Morning Magandang po. umaga. po sa ating lahat. Ayan. So, mamaya, chichika po tayo. Pero dito mo tayo sa aking left side. Pakilala muna. Okay. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you a grade 12 STEM student Yun, known for her leadership and talent. Academically, she consistently earning high school honors and multiple scholastic awards since grade school. Walang iba kundi si Miss Romeline C. Sakido. Morning! At syempre, ito pa, isa siyang senior high school student at New Era University. A consistent achiever. Oh. She has earned with honors, with academic honors, and with high honors. Wow! From kinder to talaga grade nun. 11. Uy. She is also a service awardee and a proud leg of Model Students Award. Ladies and gentlemen, Miss LJ Hamorawan. Yes! Hi, LJ! morning, Good Iha. morning! Kumusta? Kumusta? Okay lang po. And welcome sa Ito ang Tahanan. Ayan. So, Eto ngayon, sa inyong pamilya, mm-mm. paano ninyo pinapakita ang pag-unawa sa isa't isa, lalo na kapag may hindi pagkakasundo? Ayan. Sir Anyone Jun. can. Sir Jun. Bilang magulang po, Opo. ang ginagawa po namin ay tinitingnan namin yung reason ng bawat isa. Inuunawa muna namin at tinitimbang namin mag-asawa ang dahilan ng bawat isa at inuunawa namin kung kami nasa kalagayan nila. Bakit nila sinasabi yun? Kaya doon na tinitimbang namin mag-asawa at nag-uusap kaming dalawa at tama rin pala yung katwiran ng aming anak at inilalagay nga namin yung aming sarili sa kanila lalo sa panahon ngayon ng mga kabataan. Importante po kasi yung active listening. Pinapakinggan namin sila.
No? And then we also put ourselves in their situation. Situation, Yung empathy po. Napakahalaga po ng mga bagay na yan para mas madali pong maunawaan, no, ang aming mga anak. At kami rin po, syempre bilang mag-asawa, hindi naman po laging smooth. Meron po talagang pagkakataong nagkakaroon ng tampuhan, hindi Hindi pagkakaunawa. mawawala yan talaga, Ma'am Hazel, sa pamilya, no? Opo. Oo. Ito po, madalas sinasabi na ang tahanan ang unang paaralan ng pag-unawa, di ba? Ano ang natutunan ninyo tungkol dito sa inyong karanasan? LJ? Or... Yeah. Para sa akin po, dahil nga po nasabi na ang tahanan ng unang natutunan ko po dito kung paano po yung pagrespeto sa kapwa natin tao. Gano'n na rin po yung pagmamahal po sa kapwa natin. Eto naman mga kaibigan, paano nagiging sandigan ang pasasalamat at pagmamahalan sa pagbuo ng pagkakaunawaan sa bahay? Ano po kasi, di po ba kapag mahal mo ang isang tao, Opo. tumatanaw ka ng utang na loob sa isang tao, mas madali pong umunawa. Maunawaan. Mas mahaba rin ang pasensya natin kapag mahal natin ang isang tao or tumatanaw tayo ng utang na loob sa isang tao. Tama po yun na lalong tumitibay ang pagsasamahan ng sambahayan o ng pamilya kapag ang pamilya ay nagmamalatsakitan, nagdadamayan, nakikiramay, sabi nga empathy, pagmamalasakit, pakikiramay, at yung pangunawa. At lalong tumitibay ang pamilya o yung sambahayan kapag meron tayo lahat noon. At yun ang itinuturo namin mag-asawa sa aming mga anak na dapat lagi nagkakaroon ng unawaan, pagmamahalan sa sambahayan para paglabas nila, nakaka-relate din sila sa mga kapwa-tao nila. Tama, sa bahay talaga nagsisimula yung edukasyon at yung unawa sa bawat isa. Eto naman po, may mga pagkakataon ba na mahirap unawain ng bawat isa? Paano niyo ito nalalampasan? Opo. Normal naman po kasi talaga na nagkakaroon ng tampuhan kahit sa sambahayan. Ano po. Pero dahil nga po, kami rin yung kailangan magturo kung anong ibig sabihin ng pangunawa, ano ang kahalagahan nun, at ano po ba yung dapat naming i-consider. So what are the things that we have to consider so that it will be easier for us to understand one another. Yung factors po, why people act, behave, and talk the way they do, kasama po doon yung kultura. No? Ano po ba yung impluensya nila? No? Anong kultura sa bahay, kultura sa relihiyon man, yung regional and provincial cultures nila. Kasi po, yun yung nagiging impluensya kung bakit posibleng yung pananaw ng isang tao sa gantong bagay ay hindi katulad ng pananaw ng isa. So, dun pa lang po kailangan na ituturo na natin sa mga anak natin yon. Ano po? Paano namin po nalalampasan yung mga problema na may kinalaman sa pag-unawa? Yung kagaya na nabanggit namin kanina, importante po yung nakikinig tayo. Kapag ang mga anak natin ay may sinasabi, dapat po hindi na i-invalidate yung sinasabi nila eh. Dapat Lalo pakinggan. po ngayon, sa panahon ngayon, di po ba, Yes. ibang-iba ang mga Gen Z and Millennials. Yes. Masyado silang mapangatwiran. Ano po? At pagka Totoo yan. nangangatwiran po, pagpapakinggan yung mabuti, may punto po eh. Yes. Opo. Pero compared to how we were brought up, medyo malayo po eh. Hindi tayo kasi makapangatwiran ng panahon natin. Opo, totoo Lagi yan. lang po tayong Opo, yes, opo. opo. No, pero ngayon po nagbabago ang panahon. So we have to consider that as You mean well. to say, Ma'am Hazel, kailangan din ba sa ngayon, mag-a-adjust din tayo sa kanila? Opo, importante po Diba? yun. Kasi yung iba, kaya tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng bahay, Opo. hindi tayo nakakapag-adjust sa mga bata, sa mga Tama anak po. natin. Kasi yung generation Yes, gap. yun. Isa pa Yung po generation yun. gap. Sinasabi. Opo. Sa panahon po ngayon ng social media, dito na tumatakbo yung buhay natin ngayon eh, at mabilis na komunikasyon. Paano nyo pinapanatiling bukas ang pag-uusap sa inyong tahanan? Una po, meron kaming family GC para na monitor namin sila maghapon. Tama. O anak, nasan ka na? Tapos na ba klase mo? Ang husband ko po, ano po, madalas po ay mangangamusta siya, no, hanggang saan ang oras ang klase mo. After niyan, uwi na.
Ganon po. Tapos yun naman pong pagpo-post, kasi mga makabagong bata na po ito talagang mahilig silang mag-vlog. Yes. Lahat documented, ultimong pagkain. Donantado talaga eh. Totoo yun. Binabantayan po. Yes Meron po. kasi kaming anak na vlogger din talaga binabantayan din namin mga pinopost niya. Pinopost. Food vlogger po ba, Sir Jun? Food vlogger ba siya? Or mahilig mamasyal sa mga Opo. mga Mas tourist ano spots? po, ganun? mas ang vlogs niya po ay about family bonding. Ay, nice. Tsaka po yung mga activities sa church. Ganun po. Ayun, nice. Oh. Daily activities po usually. Ito po, ano po naman ang mga simpleng paraan para masanay ang pamilya sa active listening at pagrespeto sa opinyon ng isa't isa? Kapag ka po may pagkakataon na naiipon kayong mag-anak, dapat po ay nagkakamustahan, pinapakinggan ninyo. Madalas po kasi hindi naman magsasabi ang mga anak ninyo kung ano yung nangyayari kasi iniisip nila may problema rin kayo, marami rin kayong iniisip. May mga anak po ako na gano'n mas hindi nagsasabi. So, proactively po, tingin ko kailangan ng magulang nangangamusta talaga. And then, kapag ka po, nandun na kayo sa sitwasyon na yon, pinapakita nyong talagang nakikinig kayo. Kasi gagayahin din lang naman po nila kayo Pag nakikita nilang nakikinig kayo, pag kayo naman, makikinig din po sila. Makikinig. At saka ang hirap din sa sitwasyon namin mag-asawa. Ang hirap pag ang mga anak mo may mga strong personality. May kanya-kanyang... Struggle talaga. Ilan po ba ang Talaga anak yun. niyo? Oh, Apat po Apat. Oh, talagang Pagka ganun. may mga strong Iba-iba personality. talaga yung ano nila, characters. Papakinggan mo talaga lahat Pagka titignan mo, lahat may katwiran. Kaya lang, sabi nga, laging ibabalansihin mo. Tama. Laging babalansihin mo. Matanong natin, Tito Efren, gusto kong matanong itong mga batang to, Kayo naman, sila mga LJ. Oo. girl. Can you describe yourselves sa loob ng inyong tahanan? Open po kasi ako sa pamilya ko po. Sa lahat po ng miyembro ng pamilya ko talagang nakikipag-communicate po ako. Lagi po nagkakamustahan. Kasi para po sa akin, mas masaya po kapag lagi mo po sila nakakasama, nakakausap. Oo. How about you? Mahalaga po yung pagiging open natin sa ating mga magulang o sa kahit sinong miyembro po ng ating pamilya. Kasi doon, halimbawa, pag umuwi po kami galing school, magkukwento po kami kung ano nangyari, kung ano yung mga ginawa naming activities at natutuwa rin naman po sila na pakinggan ang lahat po ng aming mga binabanggit.